I am Rufo Lertero, section S4G. So I am now discussing effects of movements of cargo to ships transverse. So, ang transverse stability sa barko mao ang abilidad sa ship na makabalik sa iyang upright position sa kung siya mahil lingo sa left or sa right side. Kini importante kaayo sa safety sa vessel, crew o cargo. Unsay mahitabo kung maglihok ang cargo? Kung ang cargo mo balhin or shift gikan sa usa ka side padulong sa isa ka side, maapektuhan ang center of gravity or G sa barko. Kung ang karga mo balhin paingon sa port or starboard, musunod usab ang timbang sa barko. Mao ni ang hinungdan nga ang barko mahimong mulingi o malist. Effect sa center of gravity. Kung ang cargo ibalhin paingon sa starboard, ang center of gravity mo shift to starboard. Mag-create kini og heeling moment. Kung dako ang cargo nga nibalhin, dako usab ang heel angle. Kung gamay ang GM or metacentric height, dali ra matilt ang barko ug dugay makabalik sa upright position. Naputay gitawag kini nga free surface effect. Kung ang cargo liquid like oil or water nasa tank nga dili fully filled, ang liquid maglihok kung muhil ang barko. This creates free surface effect. It reduces GM or metacentric height. Kung ang tangke dili puno, ang likido mag-uyog-uyog sulod sa tangke. Kini makakunhod sa stability sa barko. Napoy shifting cargo. Example, grain, coal, ore. Kung dili properly secured, pwede mo slide ang cargo. Makakos og sudden list. Delikado kayo especially during rough seas. Mao bitaw nga natay shifting boards or proper securing arrangements para dili mulihok ang cargo. The movement of cargo greatly affects transverse stability because it changes the ship's center of gravity and reduces metacentric height. Properly loading, securing, and stability calculation are very important before and during the voyage.